Hi guys! Magagawa ako ngayon ng burong Indian mango. Ayan na, mag-ano lang ako. Babalatan ko lang tong mangga. Bali, 4 yung ginawa kong mangga. Katamtaman lang ang laki. Yan, balatan lang natin yan hanggang matapos. Ito, tapos ko na nabalatan. Tapos, hatiin lang natin. Ayan, hatiin lang. Itira lang natin yung buto, hindi natin isali yan. Dandahan lang tayo gaganyan kasi medyo mahirap magganyan, maliit yung mangga. Naisipan kong gumawa ng Indian mango kasi maraming bunga dito sa likod ng bahay namin. Malaking may puno dito kaya sayang din nangalaglag. Ginawa ko na lang buro yung iba. Yung iba naman nilagay ko sa ref para kung mawala na yung bunga, meron akong naitagong Indian mango. Kung gusto kong kumain, kukuha na lang ako, madali lang. Tsaka itong buro, masarap din siya pang partner sa ulam. Ang Indian mango, marami kasing pwedeng magawa eh. Pwede rin yung pang ulam eh. Pag meron ka lang ano dyan, sibuyas, kamatis, nako, sarap niyan. Magawa din ako ulit ng ganun. Yan, i-ano na natin, i-slice lang natin, kuhain natin yung mga laman yan. Tapos, i-slice pa natin ulit ng pahaba. Yan, haba lang ang ating gagawin dyan na pag-slice. Pwede naman siyang gagadgarin, kaya lang, maliit yung pag ginagadgad. So, maganda ang mangga paggawa ng buro na kaganyan. Ini-slice na pahaba. Tapos ilagay natin sa isang lalagyan para mamaya pagkatapos lahat, ready na yan. Pagpatuloy lang natin pag-slice. Shoutout po sa inyong lahat. At maraming salamat sa panunood at sa suporta. Pwede din yan i-partner pag meron kang gulay na pasingaw. Yung pasingawan mo lang. Tapos yan may mangga. Ay, solve ang ulam. Hindi ka na kailangan maghanap ng ibang ulam pag meron kang mangga tsaka mga gulay na pasingaw. Kung napakasarap. Yan, pagpatuloy lang natin pag-slice hanggang matapos natin mahiwa lahat yung ating mangga. Yan na guys, tapos ko na na-slice. Ito na yung lahat na nagawa ko. Tapos, magpapakulo tayo ng tubig. Lagyan natin asukal.
tsaka asin. Sa pagtimpla niyan guys, kailangan mong tansyahin yung lasa or hindi maalat, hindi matamis, yung nag-aagaw yung tamis tsaka nag-aagaw yung tamis tsaka alat. Ngayon kung gusto nyong matamis, kung nasa sa inyo yun, kung anong gusto nyong lasa ang maanuhan nyo. Kung gusto nyong matamis or maalat. Pero sa akin gusto ko matamis at saka nag-aagaw yung tamis at alat. Tapos ito na yung na-slice ko, nilagay ko lang sa dyan sa isang lalagyan. Tapos yung pinapakulo ko kanina, yung pinapakulo na tubig na may asin at asukal, ibuhos lang natin dyan. Hayaan lang natin mababad siya. Tapos hahaluin lang natin ng bahagya. Maganda kasi yan pag nakababad siya mismo sa yung pinakatubig niya. Yan. Tapos ito na yon, ilalagay lang natin sa isang jar. Yan, binabad ko muna pala yan ng 30 minutes bago ko nilagay sa isang jar para masipsip yung sabaw niya. Para magkalasa talaga yung mangga. Tsaka hindi siya madaling masira, kumbaga. Tapos ilalagay lang natin sa jar. So kailangan lang natin gumamit ng babasagin na jar. Huwag tayong gumamit ng plastic. Kasi mas mag-aalalasang plastic yung natin, yung mangga natin. Lalo pag nakababad siya. Pag ganito kasi jar ang gagawin nating lalagyan, hindi siya nangangamoy na o lasang plastic. Ayan, patuloy lang natin ilagay lahat yung yung mangga. Hanggang magkasya yung ginawa natin dyan. Yan, tapos lalagyan lang natin ng sabaw. Hindi ko lahat yung sabaw niyan guys. Naglagay lang ako dyan ng konti para meron lang siya ng sabaw. Para mababad-babad din siya habang nakatago siya. Hindi siya madaling masira. Kasi yung sabaw natin meron na yung asin. Tapos ito na guys, yung tapos ko na nagawa. Ready to serve na o ready to eat.